Kung meron po, mga kababayan, na mananampal sa Davao, sa pangatlong topic po natin, eto naman, bato, manununtok naman. Violente pala. No? Kung dati meron, BP Sara, sumugod doon sa sheriff yata yun, kung sino man yung pinagsusuntok ng vice-presidente. O, tapos nagkaroon ng, sino ba yon? Si Baste Duterte, mananampal, sasampalin si General Torre. Tapos nung nagkaharap, wala naman. Hindi naman po nagawa. O eto naman, si Bato naman ngayon, mga kababayan. Manununtok naman. Sabi, pag nagkaharap tayo, susuntokin ko mukha mo. Ganyan ba kayo? Oh, galit. Bakit ganyan? Oh, saglit lang ha. Manununtok. Oh, yan. Ganyan ba kayo? O ano po ba yung sinasabi nating manununtok si Bato de la Rosa, mga kababayan? Eto na po, no? Kasi mga bossing, dito may sinabi si Kerwin Espinosa, talagang nadidiin si Bato at si Bungo eh. No? Talagang nadidiin si Bato at si Bungo. Magandang hapon, Rosalie. May bigat ba yung mga pahayag ni Kerwin Espinosa? At gaano ito kasignificant kung pag-uusapan ay ang panig ng Quadcom? O Junior, pinakabago nga dito sa pagdinig ng House Quadruple Committee ay ang pagharap ni Kerwin Espinosa na itinatangging isa siyang drug lord, subalit inamin na dati siyang drug user. Dating drug user pero tinatanggi na drug lord siya. Siya po ay anak ni Albuera Mayor, mga bossing Espinosa. Naiiyak. Aba, Kerwin, kahit umiiyak ka, hindi ka mananalo ng iyakan kay Bato de la Rosa. Oh, si Bato de la Rosa, kahit sa bagay, umiiyak yun. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ang alleged drug lord na si Kerwin Espinosa. Si Kerwin ay anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na pinaslang habang nakadetine sa Baybay City Provincial Jail noong November 5, 2016. Ayan, binibigyan na yung background. Hindi ang nakatatandang Espinosa sa kasagsagan ng mga alegasyong dawit ito at anak na si Kerwin sa operasyon ng ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Kerwin si Senador Ronald Bato de la Rosa na nooy hepe ng pambansang pulisya na siyang nag-utos umano sa kanyang aminin na siya ay sangkot sa illegal drug operations sa pagdinig sa Senado noong 2016. At Ayan, wait lang mga kababayan, putulin natin yan. Meron ako ditong nakita kasi. Ano? Ito. Parang merong secret. May nakalagay pa dito secret PRRD. Tapo. Si Baste. Si Baste. Nasa topic natin ngayon si Baste ayan. PRRD, trusted by PRRD to Bato de la Rosa. Tapos all chip. Mamaya natin pag-usapan yan. Merong tapos Edilberto Leonardo, nandun lahat Mamaya natin pag-usapan niya mga bossing. Ituloy-tuloy natin ito. Nasaan ba yun? din sina dating Senador Leila de Lima, negosyanteng si Peter Lim at iba pang personalidad sa illegal drug trade. Ayon kay Kerwin, napilitan umano siyang gawin ang iniutos sa kanya dahil sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Leila de Lima. Aba! Grabe, ayan po mga kababayan. Yan po daw, sabi ayon po. Ayan, kay Kerwin Espinosa, narinig nyo naman, di ba? Hindi sa akin galing. Idiin si Senador Leila de... Nako po, 7 taon na nagdusa yung dating senadora tapos walang kasalanan. Sa tingin nyo po, hindi
hindi re-rest back yun, mga bossing, dito sa mga itong tinuturo ni Kerwin Espinosa? Kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Naniniwala si Espinosa na tinarget ang kanyang pamilya dahil hindi umano sila kaalyado sa politika. Kaya Clap nun, mga bossing. Kaya po sabi sa akin nung mga malalapit kong mahal sa buhay, bakit politika yun na pili mong ano? Kasi po mga kababayan, bata pa lang po ako. Lagi kong kinukwento sa inyo, yun yung mga taga-tundong nanonood dito. Diyan ako pinanganak, no? Diyan ako pinanganak sa 1574. Franco Street, corner ng Pacheco. At ano ba yun? Pacheco at Pitong Gatang. Diyan ako pinanganak, no? Dati pa lang po talagang ang hilig ko na sa politika. Pinapanood ko si Mayor Escudia, si Yorme, no? Doon sa kanto ng Pacheco, maglalagay ng truck na napakalaki, mga kababayan. Tapos, yun na yung pinaka-stage, magsasalita si Yorme. Hindi pa magaling si Yorme magsalita nun. Idalagay nila sa dulo. Actually, nakakaantok nga si Yorme dati. No, ngayon, magaling na, mahusay na magsalita po. Pero wala tayo dyan sa politika ng Maynila. Sabi ko, wala Since bata pa lang talaga. Bata pa lang ako, mga kababayan, Erap Estrada versus Mayor Lim sa pagka-presidente. Pumapanik ako sa bubong namin, no? Tapos yung sako ng tawag dito? Sako ng uling. Sa mga taga-Tondo, sino yung laging bumibili ng uling kay Lamang Piping? So, ayun, bumili ako ng sako. Nilagyan ko, sinulatan ko, Lim. Mayor Lim kasi ako noon Kaya sabi ko, wala talagang simula bata pa lang ako, usaping politika, hilig ko na. Tingnan nyo kung gaano kadumi. Pagka hindi ka kaalyado, posible ipategi ka. may mensahe siya para kay Senador De La Rosa. Ayan. Magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Apela naman Apela. ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag magpasulsol sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na tatakbo na naman ito anyang alkalde ng Davao City sa 2025 elections. Yung pagtakbo lang naman ng Davao na yan, mga kababayan, ng dating Pangulong Duterte, kasi kayang ilampaso si Basti Duterte, no? Ni Carlo Nograles, mga bossing. Biruin mo, isang lawyer at isang mukhang tambay. Sino pipiliin ng mga taga Davao doon? Tapos, nalaman pa nila. Sabi nyo, safest city ang Davao. Yung pala, hindi naman pala. Dinodoktor daw, sabi po ni General Torre. Pag namili ka sa dalawa na yun, dito na ako. Sa isang mambabatas. Wag tayo doon sa mambubutas ang itsura. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Pulano. Kasi sabi din po ni Jed na nung si Mayor Jed, mga kababayan, mabilog, masasabi ko pa, Jed Madela. Sabi po ni Mayor Jed mabilog, mga kababayan, hindi naman daw po validated talaga yung listahan, yung may kartolina, yung dating Pangulo, no? Tapos nandun nakasulat yung mga pangalan ng mga narco-politician. Hindi naman daw ganun ka-validated. At napatunayan din yan, mga kababayan, nung sinabi ng PIDEA na wala sa listahan namin si Jed Mabilog bilang isang narco-politician. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Humingi Yun yung sinasabi ko 'di ba? Pati yung mga hindi naman talaga pusher, kapag ka napunta sa listahan, masisira ho ang buhay. Sabihin na natin pusher, no? Kaso, mga kababayan, buhay yan Pwede pang magbago yan, no? Dapat mas pumoko sila doon sa
bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay kaysa yung talagang tetegihin na. Bang! Tapos na agad. Oh. Anyway, masyado na po tayong mahaba kay Kerwin, mga kababayan. Pakita na po natin yung sagot ni Bato de la Rosa dyan. Ano? Mainit po si Bato de la Rosa, mga bossing. O, eto po yung sagot ni Bato dyan. O, eto, ayan. Tobats! Game! Sinungaling siya. Makita ko. Sinungaling siya! O, alam nyo po, Senator, kung kayo humaharap doon sa Quadcom, kagaya po nung ginawa ni Kerwin Espinosa, may pagtatanggol nyo po ang inyong sarili. Hindi yung puro interview kayo sa mga ganyan, no? Puro kayo interview sa media, ayaw namang umattend. Di ba, Cheryl Santamaria? Game. Sinungaling daw po si Kerwin, ha? Sabi ni Bato. Game. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Ulit nga. Baka naman ganyan na naman, Bato. Kasi yung isang mayor ng Davao, pag nakita daw si General Torre, pag nakita kita, sampaling kita sa mukha. Pangarap niya yung makasampal sa mukha, pero ano nangyari? Nagkaharap na sila, hindi naman. Baka si Bato, pag nagkaharap din sila, ay hindi. Tobats, simple lang yung problema mo. No? Pumunta ka doon sa Congress, makakaharap mo talaga si Kerwin Espinosa, tapos saka mo sabihin, no? Na susuntokin kita sa mukha. Ang sarap pakinggan ho Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, Suntukin ko siya sa mukha. yung mga nagtatanong o yung mga nag-i-interview. Ganun na lang ang nasabi Suntokin kita sa mukha. Kung makita ko siya, sinungaling yan. pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Under oath po yun, mga kababayan. Ha? Kaya nga po, ang ating vice-presidente, ewan ko kung bakit ayaw mag-oath doon sa kanyang mga sasabihin. Posible na yung iba doon hindi totoo. Hindi natin alam kung bakit ayaw mag-oath ng ating vice-presidente. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa God Lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon ay senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kayo na. Yung tanong naman ni Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi naman direkta yon doon sa mga nag-i-interview sa kanya. Kumbaga, patanong na din sa atin yun Kayo, sabihin nyo sa akin kung kanino kayo maniniwala. Sa dating chief PNP na ngayon ay senador na? O doon sa dating drug lord daw po, mga kababayan? Ako, sa nakikita ko po, Senator Bato hindi naman inuhusgahan kita. Hanggat hindi ka humaharap doon sa Quadcom, siyempre ang iisipin ko, pinagtatakpan mo ang iyong sarili. Pag lumabas ka doon at ipinaintindi mo sa amin lahat, malamang, baka pwede, no? Baka pwede na magbago lahat yung iniisip namin. Pero hanggat hindi ka humaharap, parang Harry Roque lang yan. Walang jagballs. Maniwala ka sa God Lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang na sa akin. Hindi naman sagot, sir. Senator. Parang siya isa. Senator, Mainit ang ulo, pati doon sa interviewer, pati doon sa nag-i-interview. balak ba kayong i-confront si Okay lang. Kung ayaw mo maniwala sa akin. Kerwin? Either dun sa Quad Committee Sa isang o sa Senate hearing. Senate. Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling mo na yan. Kaya naman, hindi ko yan i-confront. Pag nakita ko yan, suntukin ko yan sa mukha. Ang mga PDP, kayo tinatawag nyo silang padapa. Puro palaban ito Yung isa, mananampal. Yung ngayon naman, manununtok. Okay. Hindi ba pwede yung tipong, sige, sabihin mo sa akin, sa harap-harapan ko yan. Yung sinasabi mo. Tapos, sasanggayin ko yan ng mga paliwanag ko. Hindi ba pwedeng gano'n? Suntukan na lang.
No? Suntukin kita sa mukha. May balak ba kayo ipatawag siya sa Senate? Hmm. Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Opo. Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede nyo siyang suntukin doon. Diba? Sirado na ulo nitong nag-i-interview. Sino yung nag-i-interview isa? Ipapatawag niyo po ba siya sa Senate? Oh. Okay, ang galing nung nag-i-interview. Oh, pag pinatawag niyo po siya sa Senate, pwede niyo po siya suntukin doon. Ano kaya sasagot? Pakinggan niyo ulit mga kababayan. Ano kaya sasagot ni Bato doon? Investigation sa Senate related to drugs. Pwede nyo siyang suntukin doon. Pwede na din patawag. Pwede. Pero it's Papatawag siya. not my priority, ha? Kasi magpag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo amin. Wait. Ano kaya? Oh, pwede niyo suntukin doon. Oh. 'Di ba? Yung nagsalita. Yung lalaki. Pwede niyo po siyang suntukin doon sa Senate. Gagawin kaya ni Bato? Mga boss? O tingin ko hindi, no? Hindi yan. Sanay sila dyan sa mga ganyan yung mga salita lang po. Sanay sila sa mga ganyan Oh. At the same time, panigurado gagalang ni Bato de la Rosa ang Senate, no? Kaya yung mga pasuntok-suntok dyan, kumbaga pang-anuhan lang po yun. Ano tawag doon? Pangbiglaan lang. May tawag tayo doon Nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko ng ganun self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear. Huwag kang mag-alala, Bato. O yan, tama. Sindak, no? Huwag kang mag-alala, Bato. Matagal na naming nararamdaman nyo. Doon pa lang sa PIDEA League, doon pa lang sa pag-hearing mo, no? Sa Davao. Ramdam na namin yun sa'yo. Oh. Myself, ipatawag ko siya sa hearing Sino naman ang mag-share? Ako. So, nakakahiya. Hindi ako ganung klaseng taon. Kagaya yan. Oh, so parang bandang dulo ayokong gawin 'yan kasi sasabihin na naman ng tao pinatawag ko 'yan para linisin ang aking pangalan. O mukhang hindi din. Siguro na-realize niya habang nagsasalita ho mga kababayan na nako pag pinatawag ko to tapos sinabi ko susuntukin ko yung mukha nito. Mapapahiya ako pag hindi ko ginawa. O kaya ang sabi niya pagka sabihin ng tao niya pag pinatawag ko lilinisin ko lang yung pangalan ko. May bawi, may buwelta. Hindi magkakaharap. Hindi kaya. Si Ronald Llamas pala yung nagsalita doon. Talagang sabi ko, papatawag niyo po ba yan sa Senado? Doon po, pwede niyong suntukin yung mukha.